Umupo kayo ng komportable, sabay-sabay tayong gagawa ng mga himala. At susubukan kong ipakita sa inyo na may isang pambihirang bagay na tiyak na mangyayari sa inyo ngayon. Malaki ang posibilidad na mapatay ako ng aking hagdan at ang mga paborito ninyong atleta kapag tila pinagpala sila ay kasing swerte rin nila kagaling. Maghanda kayong tuklasin ang mga batas sa likod ng mga hindi inaasang pangyayari at nakakagulat na pagkakatugma. At dahilan kung bakit, minsan may isang tao na hindi nakasakay sa eroplano at ang eroplano ay bumagsak. Dalawang di magkakilala ang nagkita ng di inaasahan at nalaman nilang magkapangalan sila, magka-birthday at magkapareho pa ng pangalan ng aso. Noong 1898, inilatala ni Morgan Robertson ang Futility of the Wreck of the Titan, isang aklat tungkol sa isang napakalaking barkong tinawag na Titan na sinasabing di lulubog ngunit bumangga sa iceberg sa Ilagang Atlantiko habang walang sapat na lifeboat para sa lahat. 14 na taon matapos, lumubog ang Titanic sa halos parehong kalagayan ng sa nobela. Sakay dito si hostess Violet Jessop na tila kolektor ng sakunang pandagat, parang iba na nagkukolekta ng selyo. Noong 1911 pa lang, sakay na siya ng RMS Olympic nang bumangga ito sa isa pang barko. Mas natakot kaysa nasaktan, parang pampainit lang, dahil sa sumunod na taon, makikita ulit siya sa tinaguriang hindi lulubog na Titanic na lumubog din. Muli, nakaligtas si Violet, sumakay siya sa isang lifeboat. At dahil 2 sakuna pa lang yon, matibay na ang pundasyon pero hindi pa espesyalidad, sumakay si Violet makalipas ang 4 na taon noong 1916 sa Britannic na sumabog at lumubog sa Mediterranean matapos tamaan ng mina. At muli, nakaligtas na naman siya. Parang imposible ang mga totoong pangyayaring ito, kaya matutukso kang sabihing milagro ito. Pero milagro ba talaga ito? Para malaman, suriin natin gamit ang estadistika at batas ng malalaking bilang na isang napakahusay na makinang lumilika ng mga milagro. Para tuklasin ang batas na ito na nagtatago ng napakaraming kakaibang mga pangyayari, sapat na maglaro tayo ng isang simpleng laro. Kung sasali kayo, pangako kong may ilan sa inyo makakaranas ng kamangha-manghang sandali. Simple lang ang laro, kumuha ng barya, ihagis ito ng 10 sunod-sunod na beses at itala kung anong muka ang lalabas sa bawat bagsak. At habang ako rin ay nakikilahok sa larong ito, magsisimula tayo ng isa pang laro kasabay nito. Pumili kayo ng hindi masyadong pinag-iisipan ng isang buong numero mula 1 hanggang 1,000 sundin ang kutob ninyo, parang tsamba lang. At tandaan ninyo ito, mas mabuti i-pause ang video at ilagay ito sa komento. Kung sasabihin ko sa inyo ang 742, sigurado akong pagkatapos ng ilang araw mula nang lumabas ang video na ito, mga 100 sa inyo ang magtataas ng kilay na may pagtataka at nakaramdam ng kaunting kilabot nang mapansin na pareho tayo ng napiling numero. At maging ilang daan pa sa inyo ang ipinanganap noong ika-28 ng Enero. Eksaktong parehong araw ng kapanganakan ko. Hanggang dito, masasabi ninyong wala namang nakakagulat. Sinasabi ko lang ang halatang halata. Mayroon lang namang 1,000 na posibleng pagpipilian sa isang kaso. Sa kabilang banda, may 365 posibilidad. Kung ipagpapalagay na hindi bababa sa 100,000 ang maglalaro, hindi na ito misteryo. Sadyang napakarami lang talaga. Kung 100,000 ang iimbitahin mo sa silid na may 1,000 upuan, siguradong mag-uunahan at magsisiksikan kayo. Pero ang mas kakaiba, kung lahat kayo ay sumali sa laro ng paghahagis ng barya, siguradong may 100 sa inyo na nakaranas ng kakaibang saya o pananabik. Kapag naghagis ka ng barya ng 100,000 beses, tig 10 hagis bawat set, halos 200 beses lalabas ang 10 sunod-sunod na ulo o 10 sunod-sunod na buntot. Halos 2,000 beses na siyam na sunod-sunod na ulo o buntot. At halos 9,000 beses na 8 na sunod-sunod na ulo o buntot. Bilang individual, maliit ang tsansa nating makakuha ng mahabang sunod-sunod na resulta gaya ng mga tira ko. Pero hindi tayo nag-iisa, tayo ay 100,000. Kapag binigyan ng sapat na pagkakataong umiral ang sapalaran sa 100,000 tao, halos palagi itong nauuwi sa paglihan ng mga kakaiba at tila di katanggap-tanggap na mga pangyayari. Subukan nating palawakin ang pananaw para mapatunayan na malalaking sample ay nakakagawa ng maliliit na himala. Ipagpalagay natin na itinuturing nating himala ang anumang pangyayari kahit ano pa ang kalikasan nito na may sabihin na nating 1 sa 1,000,000 tsansa na mangyari bawat araw. Sa ganitong definisyon, sa grupo nating 100,000 katao,
Tatlong tao ang inaasahang makakakita ng isang himala sa darating na linggo. Sinasabi ko, pakiusap, bumalik kayo at ibahagi sa komento ang hindi inaasahang pangyayari, bihirang aksidente o nakakagulat na pagkakatugma na inyong nakita. Ibabahagi ko ang kwento ninyo sa komento para makita ng lahat. Pero mas nakakagulat pa rito, sa katunayan, hindi natin kailangan maging ganoon karami para masiguradong makasaksi ng isang himala. Sa estadistika, lahat tayo ay patungo sa isang napaka-imposibleng pangyayari. Para maintindihan kung bakit ang paglitaw ng pambihira ay usapin lang ng oras at kalendaryo, dapat nating tingnan ang batas ni Littlewood na nagsasabing tinatayang nakakakita o nakakarinig ang tao ng pangyayari bawat segundo habang gising. Hindi mahalaga kung anong pangyayari, maaring langaw na dumaan, dahon na nalaglag o isang ideya na pumasok sa isip mo, gets mo na ang ibig sabihin. Kung susundin ang prinsipyo, bawat isa ay nakakaranas ng mahigit 1.5 milyong pangyayari bawat buwan. Kung ituturing nating himala ang pangyayaring may isa sa 1 milyon na posibilidad, ibig sabihin, posibleng makakita tayo ng higit sa isang himala bawat buwan. Sa madaling sabi, sa personal na antas, karaniwan lang ang mga tila himala at ang mas nakakagulat ay kung hindi sa iyo mangyari ang hindi inaasahan. Ang problema, kahit madalas mangyari ang pambihirang bagay sa atin, hindi natin ito nakikita bilang kakaiba o espesyal. Dahil maraming mga himalang estadistikal ang maaring nakatago sa mga detalye o hindi napapansin, natatabunan at nalulunod sa dagat ng mga karaniwang pangyayari na nakapaligid sa kanila. Kung makatanggap ka ng text message sa loob ng 7 sunod-sunod na araw sa parehong oras na may eksaktong parehong bilang ng letra, hindi siguradong mapapansin mo yon. Samantalang ang mga kakaibang pangyayari tulad ng matalsikan ka ng dumi ng kalapati 3 sunod-sunod na araw sa 3 magkaibang lungsod ay di mo malilimutan. Nangyari na talaga sa akin yon. Pero di ko talaga alam kung ganito nga kapambihira. Sa madaling salita, ang gusto ko lang sabihin bago ko pa naputol ang sarili kong sinasabi ay ang mga tao sa karamihan ay parang makina na gumagawa ng mga hindi inaasahang bagay sa paglipas ng panahon. At mas mabilis itong nangyayari kaysa inaasahan. Ang posibilidad na tamaan ng kidlat ay isa sa 1 milyon kada taon. Sa madaling sabi, mga 1 milyong taon pa bago bumagsak ang langit sa ulo mo. Magsama-sama ulit tayo. Sa ating sample na 100,000 katao 7 hanggang 8 sa atin ang malamang na tamaan ng kidlat sa buong buhay nila. Baka nga may ilan sa inyo na naranasan na ito. Ganoon din ka nakakabahala, ang posibilidad na wala ni isa sa atin ang tamaan ay 0.14%. Ibig sabihin, sa 100,000 sapat na ang dami natin para maging sobrang imposible na walang kakaibang mangyari sa atin bilang isang grupo. Tandaan, ang sample natin na 100,000 ay maliit kumpara sa laki ng sangkatauhan. Sa 8 bilyong sabay-sabay naglalaro, sobrang laki ng epekto ng batas ng malalaking bilang. Dahil ang maraming ulit na pagsubok ay nagiging dahilan para maging tiyak ang kahit maliit na posibilidad. Isang pangyayaring may isa sa 1 milyong tsansa mangyari sa iyo sa 1 taon. Nakakaapekto ito sa mga 20 tao kada araw sa buong mundo sa karaniwan. Sa walang tigil at puno ng pagsubok na loterayang ito, sa paglipas ng panahon, may mga pangyayaring lilitaw na halos hindi ka panipaniwala. At heto na, sa isang tahimik na hapon ng 1954 habang si Ann Hodge ay nagpapahinga sa kanyang sofa sa Alabama, nang di niya alam na bunot niya ang maling nanalong tiket. Isang meteorite mula sa dulo ng solar system ang dumaan sa kanyang bubong sa eksaktong anggulo para tumalbog muna sa kanyang kahoy na muebles bago siya tamaan. Resulta, masakit na pasa. At ang may kakaibang karangalan na maging nag-iisang tao sa ika-20 siglo na direktang tinamaan ng bagay mula sa kalawakan. Walang kaugnayan, 18 taon nang lumipas, ang stewardess na si Vesna Vulovic ay nakaligtas sa pagbagsak mula sa mahigit 10,000 metro nang walang parachute matapos sumabog sa ere ang eroplanong kanyang sinasakyan.
Minsan, ang mga side effect ng pagkakaroon ng isang napakalaking mundo na patuloy na nagpapagulong ng mga dado ay nagbubunga pa ng mga sunod-sunod na pangyayari na ang posibilidad ay tila napakababa na mahirap paniwalaan na talagang nangyari ito. May mga taong eksperto umiwas sa problema at laging nakakalusot sa pagsubok. At pagkatapos, naroon si Roy Sullivan na tinamaan ng kidlat ng 7 beses sa loob ng 35 taon mula 1942 hanggang 1977. Sa bawat pagkakataon, nawawala si Roy ng buhok, nasusunog ang sapatos o sombrero at may marka sa balat, pero lagi siyang ligtas. Maari na itong ituring na munting himala. Maliban na lang na ayon sa mga pag-aaral, sa 70% ng mga kaso ang mga taong tinamaan ng kidlat ay nakakaligtas. Kaya ang posibilidad na makaligtas ng 7 sunod-sunod na beses sa ganitong pangyayari ay halos 50%. Sa totoo lang, ang nakakagulat sa kwentong ito ay hindi dahil si Roy ay nakaligtas sa kanyang mala-premium na karanasan sa mga bagyo, kundi dahil 7 beses siyang tinamaan. Dahil kung gagamitin natin ang isa sa 1,000,000 na malas kada taon bilang basehan, ang posibilidad na ang parehong tao ay tama ng kidlat ng 7 beses sa loob ng 35 taon ay isa sa 150 bilyon ng bilyon. Isang sobrang absurd na halaga na parang kasing imposible makita ang pating na nanalo sa loto habang tinamaan ng meteorite sa ulo ng sabay. At dito, sa pagkakataong ito, sa harap ng ganitong klase ng malas na sobrang grabe, mapapaisip ka talagang maniwala sa isang tunay na himala. Pero ang matinding estadistikang malas na ito ay hindi na mukhang bug sa Matrix o pambihirang anomalya ng universo. Si Roy ay tagapagbantay ng kagubatan sa lugar na madalas magkaroon ng malalakas na kulog at kidlat. Kaya madalas siyang nagtatrabaho sa labas sa ilalim ng mga puno habang ang iba ay naghahanap ng masisilungan. At iyan ang dahilan kung bakit parang sinadya ng pagkakataon na gawin paboritong tagpuan ng kuryente si Roy. Pinakakagiliw-giliw dito ang hilig nating makita ang hindi inaasahan kahit wala dahil pinahahalagahan natin ang mga bagay na nakakagulat. Isipin niyo na ang malaking lungsod ay nagbebenta ng 10 milyong tiket ng tren kada araw, bawat tiket ay may numerong binubuo ng 6 na digit. Kaya araw-araw, daandang tiket na may mga kombinasyong mukhang espesyal ang nilalabas. May 6 na magkaparehong numero ang ilan, ang iba ay magkakasunod, may simetrikong pattern o tumutugma sa isang petsa. Sa madaling salita, kapag binibigyan natin ng halaga ang mga numerong ito, kapag hawak natin sila, kahit na wala naman silang mas mataas na tsansa na lumabas kaysa sa iba, nililika natin ang ilusyon na may hawak tayong espesyal, isang bagay na napakaliit ang posibilidad. Kaya naman, ang ating utak ay puno ng mga maling kutob na may hilig bigyan ng milagrosong katangian ang mga pagkakaton na hindi naman talaga kakaiba. May 3 uri ng kasinungalingan. Ang mga kasinungalingan, matitinding kasinungalingan at estadistika. Ang paradox ng kaarawan ay halimbawa ng ganitong pagkakamali. Sa tanong, ilan ang kailangan tao sa isang silid para magkaroon ng higit sa 50% na tsansa na may 2 tao na magkapareho ng petsa ng kaarawan? Ang kutob natin ay nagsasabi, kadalasan mga 100 sa huli, may 365 na araw naman sa isang taon. Malamang kailangan mong punuin ang malaking bahagi ng kalendaryo bago maging malamang na may magkaparehong petsa. Pero, ang tamang sagot ay 23 lang. 23 tao lang ang kailangan para lumampas sa 50%. Sa 50 tao, halos 77% ng posibilidad. Ang problema, iniisip ng otak natin na ikumpara ang kaarawan ng isang tao sa 364 na araw. Pero dapat, bawat petsa ay ikumpara sa lahat ng iba pa. Ipinapakita ng halimbawang ito na madalas nating minamaliit ang dami ng posibleng kombinasyon sa totoong buhay. Kapag may nakilala kang tao na pareho ng kakaibang hilig mo sa mga fossil na insekto at mga batong mukhang patatas, madalas mong maisip na may isang bagay na sobrang malabong mangyari dito at minamarkahan mo ito sa isip mo ng pula, nakakalimutan ang daan-daang iba pang mga koinsidensyang magmumuka ring kasing labong mangyari. Dito, gaya ng sa tiket sa tren, nagiging biktima tayo ng pagpiling batay sa nangyari na dahil hindi natin ng maaga tinutukoy kung aling kombinasyon ang kahanga-hanga. Kaya para malaman ang posibilidad ng ganitong pangyayari, madalas nating intuitibong minumultiply ang mga probabilidad sa isa't isa.
Isa sa 365 ang tsansa na pareho tayo ng kaarawan, tapos imumultiply pa sa isa sa 2,500 na pareho tayong nabibighani sa mga upuang nag-iisa at iniwan sa gitna ng kawalan. At ang resulta ay parang napakalaki. Pero ang ganitong kalkulasyon ay nagpapalagay na tanging ang mga eksaktong kombinasyong ito lang ang makakapagpa-impress sa atin. Pero mula pa sa simula, napakalawak na talaga ng posibilidad ng mga paghahambing. Sapat na ang ilang pagkakatulad para mamangha tayo. Habang dumarami ang mapanlinlang na tugma, hindi natin pinapansin ang mga bagay na hindi natin kapareho. May isang halimbawa na talagang gusto ko nakaugnay dito. Ilang taon na ang nakalipas, may isang mananaliksik na naglibang sa pagkalkula ng posibilidad na ikaw ay umiral bilang ikaw na may taglay mong genetic na pamana sa pamamagitan ng pagtatantiya ng tsansa na nagkakilala ang iyong mga ninuno sa daan-daang libong henerasyon. At napunta siya sa isang napakaliit na bilang na isa sa 10 na may kapangyarihang 2,640,000. Maliban sa kasiyahan ng pagsasanay, walang saysay ang ganitong pag-iisip dahil umiiral ka na. Sa usaping lohika, ito ay parang paghagis ng palaso ng walang direksyon sa isang pader at pagkatapos ay iguguhit mo ang target sa paligid ng tama ng palaso para mamangha ka sa iyong katumpakan. Na dapat nating maibsan sa pamamagitan ng pagtingin sa ilang estadistika. Karamihan sa atin ay naranasan na ang napaka-espesyal na sandaling ito, kung saan kapag nag-iba ang tunog ng makina ng eroplano, bigla mong naalala na nasa isang pressurized na aluminyong silindro ka na tumatakbo sa 850 km/h, 10 kilometro taas mula sa lupa. Nagpapasya ang otak natin kahit walang tinitingnang estadistika na malapit na ang katapusan. Habang paulit-ulit nililika ng imahinasyon natin ang mga eksenang parang pelikula, may mga pudpod na bolt at mga ininyerong medyo wala sa focus. Ang kahangahana sa sitwasyong ito ay hindi dahil natatakot tayo, kundi dahil natatakot tayo dito mismo at hindi sa ibang lugar. Ayon sa estadistika, mas delikado pa rin bumiyahe ng kotse papuntang paliparan kaysa mismong lumipad sa eroplano. Wala namang sumisigaw ng Diyos ko o kumakapit sa upuan sa kalsada sa probinsya. Para ipakitang mahirap sukatin ng otak ang posibilidad ng masamang mangyari, maglaro tayo at tipunin ng 1,000,000 tao sa napakalaking stadium. Nandyan kayong lahat, nandito ako at may popcorn pa tayo. May bumbilya sa bawat upuan na si Cindy kung may isang taong nasa stadium ang mamatay dahil sa isang partikular na dahilan. Ngayon, ipapakita natin ang iba't ibang pangyayari. Alin dito na parang maliliit na bastos na halimaw sa estadistikang zoo ang posibleng kumitil sa buhay mo sa susunod na taon. Sa simula, tinatanggap natin ang kilalang pag-atake ng pating. At walang nangyayari. Nanatiling madilim ang stadium dahil ang taunang posibilidad na mapatay ng isang pating ay mga isa sa 40 milyon. Kaya para umasa na makakita ng kahit isang bumbilya na umilaw, kailangan mang mapuno ng tao ang daan-daang stadium. Hindi panganib ang pating, kundi dramatikong mascot natin. Ayon sa estadistika, mas delikado pa ang baka kaysa sa pating. Sa United Kingdom pa lang, may 4 na tao kada taon na namamatay dahil natutumba o natatapakan ng baka. Ngayon, talakayin natin ang posibilidad ng pagkamatay sa pagbagsak ng eroplano. Dito rin, nananatiling madilim ang stadium dahil ang tsansa ay isa sa 10 milyon kada lipad. Kailangan pang punuin ang ilang stadium bago may isang bumbilya na umilaw. Sa taunang posibilidad na tamaan ng kidlat, isang maliit na bumbilya ang sisimulang lumiwanag sa stadium. Hindi mizus tinatamaan ng kidlat ang mga bus ng taga-suporta. Kapag tinatalakay ang panganib ng pagkamatay sa aksidente sa kotse bawat taon, halos 100 upuan ang umiilaw. At kapag dumating na ang mga sakit sa puso at ugat, halos 2,500 bumbilya ang biglang nagliliwanag. Dahil ang posibilidad na mamatay dahil sa mga epekto nito ay isa sa bawat 400 kada taon. Kung mananatili tayo habang buhay sa stadium, ang kahinaan ng ating puso at ugat ay magpapaliwanag sa 1/4 ng buong stadium. Ang reptilyanong ugali ng utak natin na madaling mataranta sa mga kumikislap, bumabagsak o may ngipin ay madalas nagdudulot ng takot kapag nakakakita tayo ng bumabagsak na graph.
Mas kayang ipaliwanag ito ni Molir ng Finari kaysa sa akin. Kung ang pagbagsak ng stock market ay pagbaba ng mahigit 20% sa maikling panahon, 27 na beses na itong nangyari mula Black Friday, 1,900 at 29. Sa karaniwan, mayroong isang pagbagsak ng merkado kada 3 hanggang 4 na taon. Sa totoo, maliit ang tsansang bumagsak ang merkado ngayong taon. Halos 100% ang tsansang makaranas ka ng pagbagsak ng merkado sa buhay mo. Ayon sa datos, karaniwang tumatagal ito ng di hihigit sa 10 buwan. 3 beses na mas mahaba ang panahon ng pagbangon. Ito ang pinaka-nakakabahalang numero. Sa 20 taong pito, sa 10 pinakamagagandang araw sa stock market, ay nangyari sa loob ng 2 linggo matapos ang 10 pinakamasasamang araw. Ang pagbangon ay nangyayari kapag lahat ay nagpanik at nagbenta. Kung mamimiss mo ang 10 pinakamagagandang araw sa loob ng 20 taon, mahahati sa 2 ang iyong performance. Sige, kaya ang posibilidad na makaranas tayo ng pagbagsak ng stock market sa ating buhay ay halos 100%. Habang nangyayari yon, patuloy tayong kumakapit sa upuan ng eroplano o tumitingin sa dagat na parang naghahanap ng pantalan o galaw ng palikpik. Ang dahilan ay umunlad ng otak natin para agad makita ang malinaw at nakikitang banta. Kailangan nating aminin na ang mabilis na pag-react sa apoy o pagsabog, pati na rin sa mga kahina-hinalang galaw sa mga palumpong, ay mas epektibo para mabuhay sa savana kaysa kalmado mong tanungin kapag kaharap mo na ang isang leon. Ano ang distribusyon ng probabilidad sa sitwasyong ito? Sa modernang lipunan, ang pamana ay nagtutulak sa atin na matakot sa mga nakamamatay, sumasabog o bumabagsak mula sa langit ng may yabang. Laging tampok sa pahayagan, pero sa totoo, karamihan sa mga banta sa paligid ay tahimik lang na umuusad. Ang kama ang pinakadelikadong lugar sa mundo. Karamihan sa atin ay doon mamamatay. Kung tayo'y makatuwiran, dapat nating ituring ang ating mga kasangkapan bilang posibleng mamamatay tao. Dahil sa pananaw ng estadistika, ang mga hagdan, pati na ang iyong sofa, ay mga tahimik na mandaragit na dihamak na mas mapanganib kaysa sa karagatan. Taon-taon, ang panganib ng pagkamatay sa aksidente sa bahay ay isa sa bawat 25,000. Sapat na iyon para magsindi ng 40 bombilya sa estadium. Hindi tulad ng mga pating, nananatili ang inyong kasangkapan sa bahay, matiagang naghihintay na magsuot kayo ng madulas na medyas para mapahama kayo. Ang problema ay nabubuhay na tayo na yon sa isang mundo kung saan, sa karamihan ng mga pagkakataon, hindi basta-basta sumasalakay sa atin ang panganib. Minsan, di mo namamalayan na nariyan na ito at nakaupo ka rito. Walang masamang intensyon ang sofa. May makaunan ito, pero sabi sa estadistika, kapag matagal kang nakahiga o nakaupo rito, parang nagdudulot ito ng hindi direktang pagpatay. Ang pagiging palaupo ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso at ugat. Kung ang araw-araw na panganib ay hindi nagpapakilos ng panloob na alarma o dramatikong musika sa isip natin, ito ay dahil madalas itong mabagal, paunti-unti at di nakikita dahil hindi sila basta lumalabas mula sa mga palumpong. May ibang otak na mas gusto ang palikpik at pagsabog kaya magalang nilang binabaliwala ang mga ito. Kaya kahit taon-taong pinapailaw ng panapanahong trangkaso, ang 12-12 ng bumbilya sa stadium, walang gumagawa ng pelikulang ang pagbabalik ng rhinovirus o ang pag-atake ng madilim na hagdanan. Para tuluyang ibawan ang pako sa kabaong ng ating mga kutob na halos palaging sobra ang pagtansya sa mga sensasyonal na panganib. Idagdag pa natin na mas madaling tanggapin ng ating otak ang mga panganib na tayo mismo ang pumili at sa tingin natin ay may kontrol tayo kaysa sa mga panganib na hindi natin ginusto. Mas ligtas ang pakiramdam mo kapag ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan kaysa sumakay ng eroplano na pinapalipad ng bihasang piloto. Ngayon, pwede ka nang umupo ng komportable. Mas maganda, malayo sa hagdanan. Titingnan natin ang ilang numero na nagpapakita na madalas tayong nagkakamali sa pag-unawa sa tsamba. Kunin natin ang isang taunang panganib na 0.1%. Ang pangyayaring may isa sa 1,000 tsansa mangyari bawat taon at walang nakakakilabot na aspeto ay parang hindi dapat ikabahala. Gayunpaman, sa 100 tao na nabubuhay ng 80 taon 8 sa kanila sa karaniwan ay makakaranas nito. Kung ang taon ng panganib ay umakyat sa 1%, 55% ng mga tao ang makakaranas nito sa kanilang buhay. Nakakabigla ang agwat ng 1% sa isang taon kumpara sa halos 1 sa bawat 2 sa buong buhay.
Ang maliit na panganib na paulit-ulit ay nagiging malamang sa paglipas ng panahon. Dahil bawat taon na lumilipas ay isang bagong pagkakataon para ang tiyamba ay magpakita. Karaniwang pagkakamali rin ang pagkalito sa pagitan ng relative risk at absolute risk na nagpapalabo sa pag-unawa sa panganib. Kung sasabihin ko sa inyo na ang pag-inom ng inumin na ito na malapit ko ng inumin ay nagpapataas ng 50% ng panganib na magkaroon ako ng isang malubhang sakit na may nakakatawang pangalan, dapat agad kayong mag-isip na parang gusto ko nang magpakamatay. Sa isipan, ang pagdodoble ay tila matinding pagbabago na parang alarma. Pero kung ang nasabing sakit ay tumatama lang sa isa sa bawat 100,000, kung tataasan ko ang panganib na magkaroon nito ng 50%, ang posibilidad lang nito ay tataas mula 2 kaso sa bawat 100,000 papunta sa 3 kaso sa bawat 100,000. Ang minsanang pagtaas ng maliit na bagay ay maliit pa rin. Malaki nga ang itinaas na relative risk, pero ang absolute risk halos hindi gumalaw dahil napakaliit ng pinagmula nito. Madalas, pinipili ng media na mag-headline dahil alam nilang ini-interpret ng otak natin ang mga numero gamit ang imahinasyon. Mas gusto nilang sabihing doble ang panganib kaysa tumaas ng absolutong pagtaas ng isang kaso sa bawat 100,000. Dahil dito, parang malaking sakuna agad ang maliit na pagbabago sa isip natin. Ito ay para mapantayan ang hirap natin sa pag-unawa sa mga numerong kadalasan ay hindi malinaw kung dapat tayong magpanik, mag-relax o balewalain. On a inventé l'unité du danger. Ang micromort. Ang micromort ay tumutukoy sa 1,000,000 tsansa na mamatay ka dahil sa isang aksyon. Ang isang micromort ay parang espada ni Damocles na nakasabit sa ibabaw ng ating mga ulo at ang sinulid na humahawak dito ay mas malamang maputol depende sa mga ginagawa mo. Ang 400 kilometer na biyahe sa kotse o 10 kilometer sa motorsiklo ay katumbas ng isa micromort. Isa sa 1,000,000 ang posibilidad na maputol ang sinulid habang nasa biyahe ka sa eroplano. Ang paninigarilyo ng isang sigarilyo ay katumbas ng isa micromort sa buong buhay mo. Dahil naipon ang epekto, kung naninigarilyo ka ng isang kaha araw-araw sa loob ng 20 taon, aabot ng halos 100,000 micromort ang maipon. Na halos 2 beses na mas mababa ang panganib kumpara sa pag-akyat sa K2 na magdudulot sa iyo ng 250,000 micromort habang tumatagal ang ekspedisyon. Ang malalim na pagsisid o isang marapon ay nasa mga 5 micromort at ang pagtalon gamit ang parachute ay nasa mga 10 micromort. Isang aktibidad na 1,200 beses mas mababa ang panganib kaysa pag-akyat sa Everest na siya mismong 12 ng beses na mas hindi mapanganib sa loob ng ilang araw kaysa sa pagiging laging nakaupo habang buhay. Hindi umiiral ang serong panganib. Ang buhay ay pagsubok ng kapalaran. Sa patuloy na loterya, ang micromorts ay tumutulong gawing mas malinaw ang mga desisyon sa pamamagitan ng pagturing sa panganib bilang budget. Kaya ang tanong ay, ilang micromorts ang kaya kong isugal para sa isang karanasan? At heto na naman tayo, kaharap ang ating utak. Isang makinang napakasama ang pagkakakabit pagdating sa pag-unawa ng samba, pero napakahusay sa paglikha ng mga kwento dahil sa likas nitong kakayahan na makakita ng mga pattern o mga bagay na kakaiba sa karaniwan saan man. At ayan, naniniwala tayo na kakakita tayo ng mga konstelasyon sa mga bituing nagkakalat na walang lohika. At pati mga atleta, iniisip nating biglang nag-iinit o nagiging mainit ang laro. Noong 2011 si Ty Lawson ay nakashoot ng 10 sunod-sunod na 3-point shots mula sa 11 na pagtatangka. Sa isang NBA league kung saan kahit ang pinakamagagaling na manlalaro ay nasa mga 40% lang ang shooting percentage. Isa itong nakakabighaning performance. Sa 40% na shooting percentage, ang posibilidad na makashoot ng 10 sunod-sunod na 3 ay mga isa sa bawat 10,000 na pagkakataon. Makashoot ng 9 sunod-sunod ay isa lang sa bawat 4,000 pagkakataon. Makikita natin dito ang isang maliit na hiyas, ngunit madalas nating malimutan na ang dagat ng pagsubok ay nagbubunga rin ng perlas. Kahit bihira para sa profesional na manlalaro ng basketball na umabot ng 1,500 laro sa karera, daan-daan silang naglalaro bawat season. Noong Oktubre 2018, nagpakitang gilas si Klay Thompson sa isang laro, nagtala ng 52 puntos sa 27 minuto kabilang ang 14 na 3-point shots mula sa 24 na subok.
Dito rin, kumbinsido tayong lahat na mainit ang laro ni Clay. Pero kung titingnan mabuti, ang posibilidad ng isang manlalaro na may 40% na shooting percentage sa 3-point ay makashoot ng hindi bababa sa 14 sa 24 na subok ay halos 3% lang. Ang manlalaro na tulad niya na maraming tira dapat makagawa ng ganitong performance kahit minsan sa bawat 40 laro. Mas nakakagulat dahil sa dami ng subok na tira, nagiging hindi maiiwasan ang mainit na shooting streaks at malamig na laro. Sa season ng 2018 hanggang 2019, si James Harden ay may 36.8% na shooting percentage sa 3 points at marami siyang tinatangkang 3 points. Sa 78 laro, nagkaroon siya ng isang gabi na nakashoot ng 10 at 2 beses namang puro sablay. May isang laro na mintis niya ang 16 sa 17 natira niya at isa pa na mintis niya ang 16 sa 18. Maaring isipin na naiwan ni James ang galing niya sa locker room noong mga gabi yon. Pero kung may 36.8% ka na, shooting percentage sa 3 points bawat laro ay may halos 2% kang tsansa na magkaroon ng ganitong klase ng araw. Sa madaling sabi, kahit madalas nating tandaan ang pambihirang laro, kapag marami ng tira, pantay na ang tsansang pabor o hindi ang swerte. Ang hirap tanggapin ang tsamba kahit na ito. Stable et prévisible à grande échelle. Kaya nitong lumihan ng kakaibang pattern na di pangkaraniwan lalo na sa maliit na saklaw, kaya't nagiging napakadramatiko ito. Ang ating utak na hirap tanggapin ang kawalan ng dahilan ay naghahanap ng malalim na paliwanag para sa mga pambihirang resulta. Pinag-uusapan natin ang mga manlalarong parang biniyayaan, pero sa totoo lang ay parang kidlat lang sila sa dulo ng estadistika. Sa likod ng bawat Diyos na nadanyong Michael Jordan, mayroong napakaraming pagsubok. Sa parehong paraan na kinailangan sa simula ng bidyong ito na 99,997 na tao ang lumipas ang isang linggo nang walang nasaksi ang himala para lang 3 sa atin ang maging mga bayani ng pagkakataon. Ang pagtanggap ng pagkakataon ay maaring maging tahimik na tagahatol ay isang bagay na subversibo. Sa ating mga lipunan, itinuturo sa atin na ang tagumpay ay direktang bunga ng pagsisikap, talento at disiplina. Iniisip natin na ang medalya ay para sa pinakamagagaling, hindi sa mga nakinabang sa kombinasyon ng kakayahan at paborableng pagkakataon. Siyempre, hindi basta-basta masuwerte lang ang mga elite na atleta, ngunit ang pagkilala na sa Certains domaines, travailler avec ang pagsusumikap at paghasa ng talento ay nagpapataas ng tsansang makagawa ng pambihirang laban pero hindi garantiya ng tagumpay. Tinutulungan tayong huwag maliitin ang talunan o bulag na sambahin ang mga nananalo. Isang halimbawa na tumatak sa akin tungkol sa katotohanang hindi laging pinakamagaling ang nangingibabaw kundi minsan ay yung nakarating sa tamang panahon ay ang tagumpay ng 50 Shades of Grey. Ang librong ito na halos lahat ay sumasang-ayon na isinulat ng hindi maganda pero naibenta pa rin ito ng 150 milyong kopya. Para sa marami, kung bakit ang fanfiction na ito na orihinal na ipinost online ng libre at walang publisher ay nagkaroon ng ganitong kasikatan ay dahil sinuwerte ito sa isang napakapaborableng pagkakatugma ng mga pangyayari. Nang lumabas ang libro, sumisikat pa lang noon ang mga e-book. Nasa tuktok ang kasikatan ng Twilight at maraming bagong mambabasa ang nahuhumaling sa kwento para sa matatanda na datay kakaunti lang sa ganitong espasyo. Kaya ang usap-usapan na pinalakas ng mga taong akalay may nadiskubring hiyas ay kumalat at naging viral ang libro. Naging usap-usapan ito sa malalaking media kaya lalong dumami ang mambabasa dahil sa kontrobersya. Kung ngayon inilabas ang 50 Shades of Grey, malamang malilimutan lang ito tulad ng daan-daang kwentong pareho at hindi maganda ang pagkakasulat na inilabas sa maling panahon at anyo at hindi nakahanap ng sariling publiko. Ang pagkaunawa na normal lang ang pambihira sa mundong puno ng pagsubok ay hindi nakakabawas sa pagkamangha. Inanyayahan tayong magalak sa panonood ng masayang kaguluhan ng tsansa sa harap natin, mapalad man tayo o hindi. At pinapayagan nitong hinaan ang lakas ng ating mga takot, bawasan ang hipnotikong kapangyarihan ng mga nakaalarmang pamagat at itigil ang paghahanap ng mga nakatagong dahilan sa lahat ng bagay.
Ang malabang mangyari ay hindi eksepsyon sa realidad o aberya sa sistema. Yun ang mismong patakaran nito. Sa totoo lang, ang nakakabaliw ay ang mundo ay likas na malabo at ang kalabuan na ito ang siyang nagpapabukod tangi dito. Kung wala ito, mawawala ang sorpresa at mahalagang bahagi ng kagandahan ng buhay. Buti na lang, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang kaalaman na maaring umulan ay hindi nakakapigil sa atin na lumabas. Nag-udyok lang ito na magdala ng payong. Sa kaliwa